Praise the Lord! Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. At sa oras na ito, inaanyayahan ko ang bawat isa na tumayo para samahan ako sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Amen. Buksan natin ang ating Bible sa Acts chapter 26, beginning verse 9 up to 18. Hallelujah. I verily thought with myself that I ought to do many things contrary to the name of Jesus of Nazareth, which things I also did in Jerusalem, and many of the saints did I shut up in prison, having received authority from the chief priests. When they were put to death, I gave my voice against them. In every synagogue, and compelled them to blaspheme, and being exceedingly mad against them, I persecuted them even unto strange cities. Whereupon, as I went to Damascus with authority and commission from the chief priest, at midday, O king, I saw in the way a light from heaven, above the brightness of the sun shining around about me, and then which journeyed with me. And when we were all fallen to the earth, I heard a voice speaking unto me and saying in Hebrew tongue, Saul, Saul, why persecutest thou me? It is hard for thee to kick against the pricks. And I said, Who art thou, Lord? And he said, I am Jesus, who thou persecute. Stand upon thy feet, for I have appeared unto thee for this purpose, to make thee a minister and a witness both of these things which thou hast seen, and of those things in the which I will appear unto thee, delivering thee from the people and from the Gentiles, unto whom now I send thee, to open their eyes and to turn them from darkness to light, and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. Purihin ng Diyos sa pagkakabasa ng kanyang buhay, banal at makapangyarihan salita. Saglit po tayo yumukup, tumikit, tayo manalangin. Dakilang Diyos sa manaming sumasalangit na nakatunghay sa amin, kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa inyo, O Diyos, sapagkat biniyayaan mo ang bawat isa sa amin na kami makadako, Panginoon, sa lugar na ito upang sambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan. Bagamat maraming mga tao ang abala sa iba't ibang mga bagay, Panginoon, sa mundong ito, niloob mo, Panginoon, na sa aming kalagitnaan, ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay makaranas ng iyong presensya, marinig ang iyong kapahayagan, at mapalapit sa iyo, Panginoon, sa Espiritu at sa katotohanan. Ama, ang dalangin namin, patuloy kang mangusap sa puso't isipan ng bawat isa. Lord, what we desire is to receive from you, that we may know you more, O God, for it is life to know you. Lord, in Jesus' name, anoint your word. Use your word, O God, to speak to each and every one of us. Let the quickening power of your Spirit be upon your word to make it life, O God, and spirit for each and every one, changing us, transforming us, that we may walk according to your will and according to your way, and that we may, O Lord God, experience your favor and blessing all the days of our life. Lord, we entrust to you this portion, O God, of our service and worship unto you, and we ask that you encapsulate this place with your presence and power, surrounded with your hedge of protection. Do not permit any work and wile of the enemy
to prevail in Jesus' name as we bind every spirit of distraction, annoyance, irritability, and every work and wile of the enemy in the name of Jesus. We let loose your Spirit to move freely in our midst. Holy Spirit, take preeminence in our midst. Let there be peace, joy, revelation, understanding, wisdom, O Lord God, the fear of the Lord, Lord God. Panginoon, at sa lahat ng ito, ang dalangin namin, maluwalhati ang dakila at banal na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo sa buhay ng bawat isa at sa aming kalagitnaan. Ito ang aming samot dalangin sa martamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. Makakaupo na po tayong lahat. Amen. Praise the Lord. Pakisabi mo sa katabi mo, Happy New Year. Amen. We are in our, New Year sa ating church, sa Jesus Harvest Time Ministry. We are now entering the 15th year of Jesus Harvest Time. Nung last Sunday, we celebrated our 14th year anniversary with our theme, to launch out into the deep. So, ibig sabihin, expect greater things. Amen. Greater heights, greater move of God sa buhay ng bawat isa sa atin. God will do more for us this year. Amen? Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Ngayon, para magkaroon ng kaganapan at katuparan, yung mga bagay na yun sa ating mga buhay, that we may be able to launch out into the deep and experience greater blessing and greater exploit for the glory of God. Amen. Kailangan matutunan nating sumunod sa Panginoon and to recognize His voice and His conviction to each and every one of us. Because the Bible says, sa lahat ng mga anak ng Diyos, they are led by the Spirit of God. If we are the children of the Lord, we are the child of God, then we are led by the Spirit. Ang ibig sabihin, merong Espiritu ang Diyos na ipinagkaloob sa bawat isa sa atin, ang kanyang sariling Espiritu ang binigay niya sa atin upang pangunahan tayo at bigyan tayo ng direksyon sa ating mga buhay. Amen? Amen po ba? We need to recognize God's conviction in our life. The last time before the anniversary, ang ating pong topic is conviction. Amen? At nalaman natin na ibinigay ang Santong Espiritu sa bawat isa sa atin ng Diyos. Dahil siya ay papaalis na, nung papaalis na ang ating Panginoong Jesucristo, ibinigay niya ang Santong Espiritu upang pangunahan tayo. That He would actually convict us. Amen? That He would actually lead us. That He would actually reprove us. That He would actually give direction in our life. That is why it is important for us to recognize God's conviction. Amen. Pag na-recognize natin yung conviction ng Panginoon, amen, mapapagpala tayo. At magkakaroon ng kaganapan ang nais ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? But when we resist the conviction of the Lord, doon tayo nagkakaroon ng problema, doon tayo nagkakaroon ng disappointment sa ating mga buhay. Ito ay nangyari din sa buhay ni Saul. Amen? Na kilalang-kilala natin sa pangalang Pablo. Amen. Nung hindi pa siya nakakakilala sa ating Panginoong Jesucristo at hindi niya pa sinusuko ang kanyang buhay sa ating Panginoon, ang tawag sa kanya ay Saul. He was a very proud person. Amen. Dahil meron naman siyang may pagmamalaki. Amen. Meron siyang may pagmamalaki dahil maganda ang kanyang pinag-aralan. Siya ay pinanganak na sa lahing Hudyo, subalit dahil siya ay pinanganak sa isang syudad ng mga Romano, he was a Roman citizen.
And during that time, being a Roman citizen is a very, very big privilege. Amen? Napakalaking pribilehiyo. At nung lumaki siya ay nakapag-aral at nakapagtapos. At hindi lamang siya nagtapos, siya ay nagtapos ng may karangalan sa ilalim ng pagtuturo ni Gamaliel, isang kilalang mangangaral at philosopher ng salita ng Diyos. Amen. He was renowned and he was recognized, si Gamaliel, at siya ang naging teacher ni Pablo. Hanggang dumating sa punto na umakyat siya sa estado bilang isang Pariseo. At siya ay na-recognize, no, dahil sa kanyang angking galing. Amen po ba? Hello? Nandiyan po ba kayo? Ngayon, ang nangyari, nung katagal-tagalan sa kanyang existence ay bigla niyang narinig ang ginagawa ng Panginoong Hesukristo at ng mga Kristiyano. And because he was very zealous and a fanatic to his own personal religion, meron siya kasing pananaw. Amen? Dito ako nagising, dito na rin ako mamamatay. Dito ako pinanganak, dito na rin ako mamamatay. Amen? Ganun ang pananaw. So he was very zealous about his faith. He was very zealous about his religion. Pero yung religion na yon at yung pananampalatayang yon during that time was actually challenged by the upheaval and the transformation that was coming. And it was led by the Lord Jesus Christ and His disciples. Merong mga pagbabagong nangyayari, mga kaganapang nakapaloob naman sa salita ng Diyos, subalit napakabilis na mga pangyayari ay hindi basta-basta at hindi agad-agad matanggap ng isang individual. At ganoon ang nangyari at naranasan ni Saul. Kaya nangyari, no, because of his zeal, amen, he had to make a choice. Either to actually, no, follow the transformation and the change that is happening within Israel, or, amen, go against it. Amen ba? Hello, nandiyan po ba kayo? Sa totoo lang, everybody makes a stand. Amen? Sabi mo, Pastor, neutral lang ako. No. There's no such thing as neutral. Amen. Walang neutral. Tandaan po natin, walang neutral. Pag ikaw ay hindi sumama, then ikaw ay kalaban. Amen? Amen ba? If you are not for me, then you are against me, the Lord Jesus Christ said. Kung hindi ka kasama ng Panginoon, ikaw ay laban sa Panginoon. At ng oras na yan, because he needed to make a stand, he needed to make a choice, he chose to actually suppress and kill the movement na nangyayari. The Jesus movement of that particular time. Dahil ang mga disciple ay dumadami ng dumadami, nakita niyang natitreten yung kanyang pananampalataya, natitreten yung kanyang pananalig, natitreten yung relihiyong kanyang kinabibilangan, kaya kinailangang magdesisyon siya. At nagdesisyon siyang laban ito. And because of this, no, ang sabi ng salita ng Diyos, it led to the first martyr, no, of the Bible. And that first martyr was no other than Stephen. Amen? Hindi Stevenson, no? Si Pastor Stevenson yon. Stephen, no? Stephen was the first martyr in the Bible at matatagpuan natin yung pangyayari sa kanya sa Acts chapter 7, I think, no? And nung mangyari yon, si Stephen ay anointed with the Holy Spirit and with power. He was preaching the Word of God. But the people were angry against him. Binato siya hanggang mamatay.
At ang nasa likod ng lahat ng pangyayaring yon ay walang iba kundi si Saul. Kaya pagkatapos mamatay ni Stephen ay inilatag ng mga tao na manambato kay Stephen ang kanilang mga balabal sa paanan ni Pablo. At tinanggap ni Pablo yon. Ang ibig sabihin nun, inaako niya ang lahat ng responsibility sa harap ng Panginoon sa pagkakamatay kay Stephen. His blood would be on his own shoulders. So he was that confident that he was doing the right thing. He was very sincere in what he was doing. Kaya lang, alam naman natin, in the long run, he was sincerely wrong. Amen? Sincerity is not enough. Amen po ba? Hello, nandiyan po ba kayo? Sincerity is not enough. There are people who are very sincere, but they are sincerely wrong. Amen? Very zealous. Amen po ba? They believe 100% in what they are doing, but they are wrong. Kinakailangan, if we are sincere, we must be sincere in line with the truth. Amen? The truth of God's Word. Amen po ba? Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Kaya, ang nangyari ngayon, naging persecutor si Pablo. Pero dumating ang time, na siya ay nakakilala sa Panginoon. At ang pangyayari nung siya ay makakilala sa Panginoon ay kakaiba. Dahil si Stephen, nung time na yon, nung siya ay binato, he had no condemnation in his heart, but he prayed for his persecutors and those who actually thrown the stones against him. I personally believe that is the prayer that led to the conversion of Saul. Amen. At ngayon, kilala na natin siya bilang Pablo. Bakit? Nung binato siya, inako ni Pablo ang lahat ng responsibilidad. Pero bago mamatay si Stephen, ang sabi niya, Lord, wag mong hanapin o wag mong sa kanilang mga kamay ang aking dugo. Do not make them accountable for my blood. They do not know what they are doing. And because ang lahat ng mga taong nandun ng bato ay nirelinquish ang responsibility at ipinasa lahat kay Pablo, yung prayer na yon was very instrumental. That's why Paul was converted. Kaya nga, mga kapatid, dapat pinagpipray natin yung mga persecutor natin. Amen? Amen ba? Yung persecutor mo ba, yung biyanan mo, pag-pray mo siya, huwag ka magalit sa kanya. Amen? Amen ba? No? Bakit? Because sabi ng Lord, vengeance is mine. Talagang gaganti si Lord para sa iyo. Pero mas maganda ang ganti ni Lord ay hindi upang siya'y saktan. Kung hindi ang ganti ni Lord ay upang siya ay makakilala sa Kanya. Amen? Amen ba? Diba? No? Dapat ang prayer natin, Lord, wag mo siyang tantanan. Wag mo siyang tigilan hanggat hindi siya nakakakilala sa iyo. Lord, ikaw ang kumilos sa kanyang buhay. Amen? And believe me, hindi siya tatantanan ni Lord hanggat hindi siya nakakakilala. Maraming mga lingkod ng Diyos at mga ginagamit ng Lord mightily ay nanggaling sa dating buhay na naging persecutor ng mga mananampalataya. Amen? Amen ba? Bakit sila ginagamit ng Lord mightily ngayon? Ngayon, naranasan na rin nilang ma-persecute. Amen ba? Hello, nandiyan po ba kayo? Sabihin mo sa katabi mo, sowing and reaping lang yan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. So si Pablo ay nakakilala sa Panginoon at siya ay nakakilala dahil sa prayer ni Stephen.
Humingi si Pablo ng pahintulot sa chief priest during that time. Pagkatapos niyang patayin si Stephen, he launched out a massive persecution against the Christians. Hinuhuli sila at pagkatapos tinotorture sila upang sila ay mag-blaspheme. Anong ibig sabihin? Para magkaroon ng dahilan para sila ipatayin. Pagkatapos nila mag-blaspheme, they will kill them. At gano'n ang naging trend ni Pablo hanggang sa nagplano siya pumunta sa Damascus upang sundan ang mga Kristiyano doon at doon i-persecute. Naging tanyag ang pangalan ni Saul nung panahon na yon. At maraming mga Kristiyano ang natakot sa kanya. Pero on his way to Damascus, bigla na lamang may nangyari. Amen. At ito ang binasa nating mga talata. Ito ang nangyari sa kanya. Amen. No? Sabi dito sa verse 10, which thing I also did in Jerusalem, and many saints did I shut up in prison, having received authority from the high priest. And when they were put to death, I gave my voice against them. And then, so verse 11, and I punished them in every synagogue and compelled them to blaspheme. And being exceedingly mad against them, galit na galit siya. Gigil na gigil si Saul sa mga Kristiyano. Meron ba kayong kakilalang gano'n? Nagigil sa iyo dahil born again ka? Hello. Sabi mo sa katabi mo, welcome to the club. Ebidensya na ikaw ay Kristiyano pag kami nagpe-persecute sa iyo. Sabi ng Panginoon, blessed are they who are persecuted for my name's sake. Sabi mo sa katabi mo, pinagpala ka, kapatid. Amen. Sabi ni Jesus, great is your reward in heaven. Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. And in verse 12, sabi dito, whereupon, as I went to Damascus with authority and commission from the chief priest, habang sila daw ay naglalakbay, nakasakay si Pablo sa kabayo, naglalakbay papunta sa Damascus. Verse 13, at midday, I saw in the way a light from heaven. Biglang merong nagliwanag above the brightness of the sun. Mas maliwanag pa sa sikat ng araw. Shining round about me and them which journeyed with me. Pinalibutan kami ng liwanag. So pinalibutan sila ng lubusan ng liwanag na yon. Amen. And in verse 14, and when we were all fallen to the earth, nung sila'y nalaglag sa kanilang mga kabayo, sabi ng Bible, nakarinig siya ng tinig at nagsalita sa kanya sa Hebreo. Ang sabi doon, Saul, Saul, why persecutest thou me? Saul, Saul, bakit mo ako inuusig? Wow! Ang tindi pala, no? Pagka inuusig ka pala, si Jesus ang inuusig, hindi ikaw. Pagka inuusig ka bilang Kristiyano, pagka ikaw ay nililibak bilang Kristiyano, pag ikaw ay pinagtatawanan bilang Kristiyano, kapag ka ikaw ay sinasaktan bilang Kristiyano, hindi ikaw ang pine-persecute. Jesus Christ takes it personally. Amen? Amen ba? Si Jesus ang pine-persecute. Palakpakan natin ang Panginoon. Kung isipin, kawawa naman ako. Wala akong kakampi. Para isa. No? Kapatid, kaibigan, hindi. Ang unang-unang nasasaktan, pag ikaw ay pine-persecute, ay walang iba kung hindi si Jesus. Amen. Sabi ni Jesus kay Saul, 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 why persecutest thou me? Napakagandang tanong eh. Bakit nga ba? Bakit nga ba tayo pine-persecute? Bakit nga ba pine-persecute si Jesus? Meron ba tayong ginawang masama? Wala naman eh, no? Well, ibig sabihin nun, it is a spiritual battle. It's a spiritual thing, not personal.
The Bible says we do not wrestle against flesh and blood. Amen? And then pagkatapos noon, may sinabi ngayon ang Panginoon kay Pablo. Sabi niya, no? Sabi niya, why persecutest thou me? And then, sabi niya, it is hard for thee to kick against the pricks. Or, it is hard for you to kick on the goads sa ibang translation. Amen? It is hard for you to kick on the goads. Amen. At nung nabasa ko ito, ano ba itong goads na ito? Pricks na ito. Amen. At nung pinag-aralan ko, nalaman ko, ang ibig sabihin pala ng goads or pricks is an iron rod or an iron goad for using on oxen and horses and other beasts of burden. No? Ito ay isang bakal na pamalo, no? Parang stick na mahaba. At ito ay ginagamit upang, no, paluin yung mga oxen, yung mga kabayo, yung mga, no, beast of burden, yung mga humihila ng mga karwahe, humihila ng mga kariton na malalaki, ang bagay humihila ng araro. Itong mga klase ng hayop na ito ang pamalo sa kanila dahil makakapal ang balat nila. Amen. Dahil makakapal ang balat nila, kailangan paluin para ito ay magpatuloy, ito ay mag-move, at ito ay mag-pursue doon sa direction na ninanais ng kanyang amo. Naintindihan po ba natin? Amen? So, yun yung goad. No? Yun yung goad. So, ang ibig sabihin ng goad ay pamalo. Pinantatapik doon sa hayop. Hoy, 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 tuloy na. Hoy, move, move. Hu, hu, hu. Ganon. Amen? At ito yung term na ginamit ng Lord, kaya lumabas yung term na, no, kick against the goad. Kick against the goad is a proverb. It is a proverb that is used, no? Ibig sabihin, to offer vain and perilous and ruinous resistance. To kick against the goad is a proverb na nilalabanan yung nagre-resist doon sa udyok na ang dulo nito ay kapahamakan. Hello? Nire-resist yung urge, instruction, or kaya yung direction na ibinibigay, amen, that leads actually, because of the resistance, ang nangyayari, nagdudulot ng kapahamakan. So, anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin pala, si Saul, hello, nandiyan po ba kayo? Matagal nang kino-convict ni Lord. Hello, nandiyan po ba kayo? Si Saul pala, matagal nang kino-convict ni Lord. Matagal na siyang inaabot ng Panginoon, matagal nang nangungusap ang Panginoon sa kanya. May 50 pesos dito. Sa akin siguro to. No? Matagal nang nangungusap ang Panginoon sa kanya. Matagal nang nagsasalita ang Panginoon sa kanya. But Paul was resisting. Hello? Kaya nga, sabi ng iba, ang bilis naman ng conversion ni Paul. Isang instant nakakilala siya sa Panginoon. Sino dito ang instant na nakakilala sa Panginoon? Taas ng kamay. Di ba hindi? Amen? Di ba? Tanungin mo katabi mo, gaano katagal kang niluto ni Lord? Amen? Gaano katagal tayong niluto ni Lord? Amen? Me, nakakilala ko sa Panginoon, no? I think 15. Amen?
But when I was a child, I was already being prepared by God. I attended children feeding program. Tapos nung nanood kami ng mga television ministries like Rex Humbard, 700 Club, Oral Roberts, Ernest Ainsley Hour, no? Ganon. Yung mga Christian ministry, pati Jim Swaggart, nakakapanood na kami noon. Pero hindi pa ako nakakilala sa Panginoon. I was still in my religion. Amen. Continuing what I was doing. But God was already preparing my heart. Kaya nung dumating ang time na pinresent yung gospel sa akin, hindi ako nahirapan. Amen. I accepted Jesus Christ as my Lord and personal Savior. Hello, nandiyan po ba kayo? So, ibig sabihin, matagal nang piniprepare ni Lord si Paul. And God was already speaking in his heart. Jesus was already convicting him. Meron siyang mga conviction na nararanasan sa kanyang puso, sa kanyang buhay. Tanungin mo yung katabi mo, convicted ka ba? Amen. God speaks to us. Amen? The Holy Spirit speaks to us. Si Pablo, ang nangyari, God was speaking to him, God was convicting him, kaya lang, he was resisting. Amen? Bakit siya nagre-resist? Ay mahirap naman talagang magbago. Amen? Mahirap bitawan ang mga nakasanayan at nakagawian. Amen? Mahirap. Meron mga nagsasabi, dito ako sinilang, dito na rin ako mamamatay. Amen. Meron akong preacher na narinig, and sabi niya, kung ang example ganito, sa lumang bahay ng inyong pamilya, doon ka isinilang. Doon ka na rin tumira. Dumating ang araw na sunog yung bahay, nandun ka sa loob. Anong gagawin mo? Hindi ka ba lalabas o mananatili ka sa loob? Pag nanatili ka sa loob, sunog ka. Amen? Minsan kailangan nating tanggapin ang pagbabago. Amen? Amen po ba? Lalo na ang pagbabagong yon ay ibinigay ng Panginoon at dala ang katotohanan ng Diyos na buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. Paul was very zealous. He did not want to let go. Siguro dahil na rin sa pride, sa ego. May mga nagsasalita ng ganon. Minsan sa atin, mga magulang, o kaya mga lolo't lola, mga tiyo-tiyahin, sabi nila, papunta ka pa lang, pabalik na kami. Hallelujah. Amen? No? Nagtatanong naman yung iba, bakit hindi nagsalubong? Amen. Papunta ka pa lang, pabalik na kami. Marahil ganon din si Pablo. Diba? How can you destroy thousands and thousands of years of tradition? How can you destroy thousands and thousands of years of belief, of faith? Well, kay Pablo, akala niya, sinisira ng Lord, no, yung mga nakagisnan, ang hindi niya alam. Amen. Lahat ng mga nangyari in the Old Testament was a preparation to fulfill the promise of God from the very beginning that Jesus Christ is going to come to die for our sins and redeem us from our sins and give us everlasting life. Amen? Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Ang hindi niya alam, lahat ng yun ay paghahanda. Later on niya na lang nalaman yun. Later on niya na lang na-realize yun. Later on na lang, nung pinaunawa ng Panginoon sa kanya, isa-isa ang lahat. And Paul became the cornerstone that God used to actually reveal, no, the glorious revelation of salvation by grace through faith. Amen? Amen po ba? Siya ang ginamit ng Lord. Dahil naunawaan niya na ang lahat ng bagay. Pero dito sa pagkakataong ito, amen, ang dami niyang naranasan bago siya nakakilala. Mga naranasan niyang
pinagsisihan niya later on. Amen? Why? Because, sipin mo, amen, nakakilala ka nga sa Panginoon, pero hindi mo na makakalimutan ang mga taong pinatay mo dahil sa kanilang pagiging Kristiyano. Hindi mo na, amen, mababalik ang nakaraan, no, na merong mga pamilyang naulila, merong mga kabataang nawalan ng kinabukasan dahil kinitil mo ang kanilang buhay dahil sa kanilang pananampalataya bilang Kristiyano, at ngayon, ikaw na ay Kristiyano at mangangaral pa. Masakit. Amen? Kaya kay Pablo, nung sabi niya, utang ko sa lahat ng mga hindi nakakakilala ang ipahayag ang ebanghelyo sa kanila, sapagkat ako ang pinaka hindi karapat dapat na apostol sa lahat. Ang tingin ni Pablo, he was a worthless apostle because he did not deserve it. Amen? Pero wala naman yan sa pagiging deserve eh. Si Lord ang namimili kung sino ang tatawagin niya. Amen? Amen ba? Kaya, sabi mo sa katabi mo, pasalamat ka, tinawag ka. Amen? Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Glory to God. Amen. Praise the Lord. Ngayon, si Pablo, he resisted the conviction. What happens when we resist the conviction of the Lord? Tandaan natin, God gave us the Spirit so that we will be convicted. And in John 16 verse 8 as a review, amen, sabi ng Panginoong Jesucristo, when He comes, and He was talking about the Holy Spirit, He will convict the world of sin, righteousness, and judgment. No? Ano ang i-convict ng Holy Spirit sa atin? Una, kasalanan. Pangalawa, righteousness. And pangatlo, judgment. He will convict us of sin because they don't believe in me. Iko-convict ang mga tao sa kasalanan dahil kailangan nating manalig at manampalataya sa Panginoon. Pangalawa, iko-convict tayo of righteousness. Ibig sabihin, the right way to do things, the right way to live the way God wants us to live. And then, no, pangatlo, of judgment. Iko-convict tayo ng judgment. God, the Holy Spirit will make us actually realize that there is a day of judgment upang hindi tayo mapasama at madamay sa judgment na inilaan ng Panginoon para sa demonyo at ng kanyang mga kampon. Alam niyo ba ang impyerno ay hindi naman ginawa para sa tao? Hello? Are you there? You know, eternal judgment was not made for man, it was made for the devil and his angels. Kaya lang, nung nalinlang ang tao, nadamay ang tao sa kasalanang yon. Pero purihin ng Diyos, hindi hinayaan ng Diyos na tayo mapahamak kung hindi sinugo niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Ang sabi ng salita ng Diyos, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang sino mang manampalataya sa Kanya ay hindi na mapahamak bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God! Now, neglecting to recognize God's conviction, ayon sa nakita natin si buhay ni Pablo, sa buhay ni Saul, no? There are things that happen when we neglect God's conviction. Pag ikaw ay kinoconvict ni Lord, paulit-ulit kang kinoconvict ni Lord, pero hindi ka nakikinig, hindi mo ginagawa yung conviction na ibinibigay sa iyo ng Panginoon, may mga nangyayari sa iyo. Amen? Hello? You know, life is made of choices. Hello? Ang buhay ay puno ng pagpipili. Sabi ng Panginoon, every time the Lord comes in our life, He makes us choose. Amen? It's either the way to life or the way to death.
Tayo ang namimili, hindi si Lord. Amen. Life is filled with choices. When we choose to neglect, then something happens. Amen. Ang unang-unang nangyayari, tumitigas ang puso natin. Hello? Tumitigas ang kalooban natin. Hello? Amen? Para itong yung paa. Amen? Bakit yung paa ang pinakamaraming kalyo sa lahat? Amen. Hawakan mo nga yung kamay ng katabi mo. Maraming bang kalyo? Pag maraming kalyo yan, ibig sabihin masipag yan. Amen? Amen ba? Okay? Masipag maglaba. Amen. Pero ang ginagawa ng kalyo, kaya tayo nagkakakalyo, pinoprotektahan ng kamay o kaya ng paa ang kanyang sarili upang hindi siya masaktan. Kaya kapag ikaw ay maraming kalyo sa tuhod, ibig sabihin, lagi ka nagpe-pray. Kumakapal yung kalyo mo sa tuhod para sa susunod na ikaw ay luluhod, hindi ka na nasasaktan. Yung mga gitarista, yung dulo ng kanilang mga daliri, makakapal. Amen? Nakahawak na ba kayo ng mga kamay ng gitarista? Makakapal ang dulo ng daliri nila. Why? Because nakakakalyo yan para hindi na maramdaman yung sakit. Amen? Ito yung maganda. Kung ang purpose ay para protektahan tayo. Pero kapag sayad ng sayad ang isang bagay sa atin at ang nangyayari, nagre-resist tayo sa bagay na iyon, nagkakakalyo din maging ang puso natin. Hello? Na dumarating sa punto na pagkadaan uli ng bagay na iyon sa ating buhay, wala na tayong maramdaman. When you resist, like when you come here and then there is worship, yung katabi mo umiiyak na. Amen? Tapos ikaw, wala ka pang maramdaman. Dapat manalangin ka, Lord, ano nangyayari sa akin? Bakit sila blessed na blessed ako? Ganito. Baka naman kasi, tinolerate mo yung sarili mo na pagpupunta ka sa church, ang iniisip mo pa rin ay ibang bagay. Hindi ka nagre-respond doon sa nangyayari. Hindi ka nagre-respond sa udyok ng Santong Espiritu dito. Amen? Nagwo-worship, yung isang kamay mo nakataas, yung isa. Amen? Nagwo-worship, hindi mo set aside yung mga problema mo, nagde-dwell doon yung isip mo. Amen? Hindi ka makapag-flow sa Panginoon. Ang nangyayari unti-unti because of what you are doing, you are resisting what the Holy Spirit is doing in the time of worship. And then kumakapal ang puso natin, dumating sa time na ang nangyayari ngayon ay wala. O kaya nakikinig ka ng salita ng Diyos, at ang sabi mo, alam ko na yan. Tapos pag narinig mo si pastor, yan na naman ang tinuturo ni pastor. Bakit hindi maging buhay sa iyong puso ang salita ng Diyos? Amen. Totoo, alam mo na nga, ang problem, you are not responding. How do you respond to the Word of God? You respond by applying the Word. Hello? Amen ba? The only way to respond properly to the Word of God is when you apply the Word of God in your life. The Word of God only becomes alive in our life when we apply the Word of God. But when we continually listen without applying, you are hardening your heart. Amen ba? You are filled with knowledge, but knowledge pops up. When we neglect the conviction of the Lord in our heart, in our life, when we do not respond to what He is saying, tumitigas ang puso natin. Ganon din ang nangyari kay Pablo. Amen? Nung una si Pablo, nako-convict ng Panginoon,
I do believe there was a time in his life that he enjoyed what Jesus Christ was saying. There was a time in his life that he even listened to the Lord Jesus Christ, and he enjoyed the presence of the Lord. But later on, because of his resistance, ang nangyayari, kumapal ang kanyang puso, tumigas ang kanyang puso, at naging ineffective ang conviction sa kanyang puso. Hello? Andiyan po ba kayo? Merong isang babae lumapit sa kanyang pastor, umiiyak yung babae, sabi niya, Pastor, bakit? Pastor, ipanalangin niyo ako, tulungan ninyo ako. Bakit? Anong problema mo? Pastor, hindi ko na marinig yung boses ng Panginoon. I could not hear the voice of the Lord. Dati-rati, naririnig ko siya every time. Lagi ko siyang naririnig, nandyan ang tinig ng Panginoon sa aking buhay. Sabi ng pastor, sige, manalangin tayo. Maya-maya habang sila'y nananalangin, nangusap ang Santong Espiritu sa pastor. Ang sabi ng Santong Espiritu sa pastor, sabi niya, bakit ako makikipag-usap sa kanya? Hindi naman siya sumusunod sa akin. Ulitin ko. Bakit ako makikipag-usap sa kanya? Hindi naman siya sumusunod sa akin. Ulitin ko. Bakit ako makikipag-usap sa kanya? Hindi naman siya sumusunod sa akin. Ulitin ko. Bakit ako makikipag-usap sa kanya? Hindi naman siya sumusunod sa akin. Iyak yung babae. Tinanong siya ng pastor, meron bang bagay na pinagagawa sa iyo ng Panginoon na hindi mo ginawa? Iyak yung babae. Sabi niya, opo, pastor. Sabi ng pastor, gawin mo yung pinagagawa ni Lord. Hindi, umuwi siya. Pagkatapos ng 2 linggo, bumalik sa pastor, kinausap, napakaganda at maliwalas na yung kanyang mukha. Tuwan-tuwa yung babae. Sabi niya, Pastor, narinig ko na uli yung tinig ng Panginoon. Kasi ginawa ko yung pinagagawa niya sa akin. Amen? Amen ba? We call Him Lord, we call Him Master. Amen. We call Him Lord, we call Him Master. We call Him Lord, we call Him Master. Then we must obey Him. Amen? Palakpakan natin ang Diyos na buhay. No? Ito yung sinabi ng Panginoon sa mga Israelites, no, sa mga taga-Judah. Jeremiah chapter 4, verse 3. Sabi dito, For thus said the Lord to the men of Judah and Jerusalem, Break up your fallow ground, and sow not among thorns. Sabi ng Panginoon sa kanila, no, basagin ninyo ang mga tigang na lupa. Anong tigang na lupa? Ang tinutukoy dito ng Panginoon, hindi yung lupang binubungkal. Ang tinutukoy ng Panginoon dito, yung tigang na lupa ng kanilang mga puso. Amen? Alam niyo ba, pagka ang lupa ay naging tigang, hello, yung pagka ito'y natuyo, nagkakrak, nakakita na ba kayo ng palaya na ganoon? Amen? No? Anong dapat gawin doon? Alam mo, hindi mo pwedeng basta na lang diligan yon, basain, at pagkatapos magtatanim ka na. Hindi. Hindi mo pwedeng basain yon. Ang kailangan gawin mo doon, bungkalin mo muna. Kung kayo'y meron kakilalang magsasakay, check niyo yung information na ito. Pag naging tigang ang lupa, ang kailangan mo munang gawin bungkalin yan. Hindi mo pwedeng basain yan. Kailangan bungkalin mo muna. You need to break the fallow ground. Amen? Amen po ba? Matigas na ba ang puso mo? Naging tigang na ba? Ay, kailangan basagin yan. Amen? Kailangan basagin ang pusong yan. Kailangan durugin yan. Kung hindi mo kaya, manalangin ka sa Panginoon. Amen? At ihanda mo ang iyong sarili.
Amen ba? Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Ngayon, no, sabi ng Panginoon sa kanila, sa verse 4, circumcise yourself to the Lord and take away the foreskins, ye men of Judah, inhabitants, lest my fury come like fire and burn, that none can quench it. Amen? Kung hindi daw nila gagawin, magkakaroon ng judgment. Hello, brothers and sisters, na huwag natin hayaan tumigas ang puso natin. Amen? Amen ba? Huwag natin hayaan tumigas ang puso ng bawat isa sa atin. Pagka tumigas ang puso natin, mahirap na. Amen? Amen ba? Pag naging calulus na yung puso natin, mahirap na. Seek the Lord while He may be found, ang sabi ng Bible. Amen? Kapatid, kaibigan, hindi ang Diyos ang nagbabago. Ang pagmamahal niya sa iyo ay hindi nagbabago. Ang nagbabago tayo. Kaya ingatan mo ang puso mo. Sabi mo sa katabi mo, ingatan mo ang puso mo. Hayaan mong ito'y tender kay Lord lagi, malambot. Amen? Dapat kay Lord pusong mamon tayo. Amen? Amen ba? No? Onion skin. Amen. Pagka kay Lord, sensitive tayo. Amen? Amen ba? Palakpakan natin ang Diyos na buhay. So Paul experienced hardening his heart. Number 2, anong nangyayari when we neglect conviction? Number 2, we retaliate. Amen? Amen ba? We retaliate. No? Ang nangyayari, we do the opposite. Ang ginagawa natin yung opposite. Amen? Pag merong conviction na magtiwala kay Lord, ang nangyayari, no? Baliktad ang ginagawa. Pag may conviction, minsan maglingkod sa Panginoon. Pag nagre-resist tayo, ang nangyayari minsan, baliktad ang ginagawa. Amen? Why? Because it's just natural. Sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 12 verse 30, He that is not with me is against me, and he that gathereth not with me scattereth abroad. Sabi ng Panginoon, ang hindi para sa akin ay laban sa akin. No? At ang hindi nagtitipon ay nagkakalat. Amen? Ganun lang naman sa church eh. It's either you are being used by God or you are being used by the enemy. In the church, it's either you are a blessing or a burden. Hello? Hello? Bato-bato sa langit, taman ma-deliver. Amen? Amen ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Sa church, ganun lang yan. It's either you are serving or you are the one who needs service. Hello? Are you there? Amen? Si Pablo, ano nangyari sa kanya? Nag-retaliate siya. Dahil nagre-resist siya sa conviction ng Panginoon, anong ginawa niya? Amen? Kaya siya nag-retaliate, it is because he wants to justify. Kaya tayo nagre-retaliate, gina-justify natin yung ating posisyon. Amen? Amen ba? Ayaw na nga sumunod, lumalaban pa. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, wala dito noon. Amen? Ayaw na nga nasunod eh. Lumalaban pa. Amen ba? Bakit lumalaban? Kasi gina-justify yung kanyang posisyon. Gina-justify yung sarili. Amen? Ganon din si Pablo. He was trying to justify his resistance to the conviction of the Lord that he was right. Kaya ang ginawa niya, pinersecute niya ng husto dahil ang iniisip niya, I will prove that this thing is not true. This thing is not real. Hindi talaga dapat ito. Kaya ang gagawin ko, lalabanan ko. Makikita ninyo, no, talagang hindi yan totoo. Pero ano nangyari? Amen?
Buti na lang pinag-pray siya ni Stephen. Kung hindi, mas malala nangyari sa kanya. Amen? Ang nangyari lang sa kanya, nahulog sa kabayo. Tapos nabulag. Pero pagkatapos niyang mabulag, no? Ang nangyari binigay uli yung paningin niya. Amen ba? Mapapansin ninyo, yung mga nagpe-persecute sa atin, bakit very violent sila sa atin? Kasi nakakasilaw ka. Sabi mo sa katabi mo, nakakasilaw ka. At naiinis sila. Kaya nilalabanan nila. Gusto nilang patunayan na hindi ka totoo. Gusto nilang patunayan na hindi ka tama. Gusto nilang patunayan na hindi ka mali. Ang udyok na ito ay hindi kanilang personal. It comes from the enemy. Amen? We do not wrestle against flesh and blood. But that is the natural reaction when a person resists the conviction of the Holy Spirit. It's something that is natural. Kahit mga kamag-anak natin, di ba? Minsan nakikita na ang pagbabago sa iyo, pero still, pinipersecute ka pa rin. Nakikita na ikaw ay tama, still pinipersecute ka na. Yung asawa, nakikita na ng kanyang asawang lalaki, hindi na umiinom, hindi na naninigarilyo, hindi na nagsusugal, hindi na nambababae, pero still, pinipersecute pa rin. Why? Kasi nakakasilaw ka. Amen? At nagiging malaking challenge sa kanila. Hello? That's why what we need to do is pray for them. Not be angry with them. Amen? Amen ba? Ang kailangan ay panalangin sila. Amen po ba? Dahil mahal din sila ng Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Diyos na buhay. We need to pray for them. We need to pray for them. So, when we resist, we actually fight. Pansinin ninyo. Ang mga bagay-bagay na ayaw ninyong paniwalaan na sinasabi ng Panginoon sa inyo, mapapansin ninyo, nilalabanan ninyo at gina-justify ninyo yung position ninyo against. Amen? Amen ba? Kunyari, kayo'y tinawag ng Panginoon, tinatawag ka ng Panginoon, at ayaw mong sumurrender sa pagkakatawag na yon. Di ba? Every time na sasagi uli yung conviction na yon, o maaalala mo yung conviction na yon, yung calling ng Panginoon sa iyo, anong lumalabas sa bibig mo? Di ba gina-justify mo yung position mo? Oo, tama namang maglingkod sa Panginoon, kaya lang, kailangan ko munang ayusin yung aking buhay. Kaya lang, kailangan munang may alam ako, o kaya lang, kailangan munang maayos ang aking kabuhayan, kung ano-ano ang sinasabi. Amen? But the truth is, you're trying to justify your disobedience to the conviction. Amen? Walang disobedient dito. Amen? Amen ba? Laksan nyo naman. Para maniwala tayo. Walang disobedient dito. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. Amen. We need to be obedient. Amen. So, yun yung pangalawa. Si Pablo, nung nag-resist siya sa conviction, he retaliated. Kanino tayo nagre-retaliate? Amen? Anong sabi ni Jesus Christ? Nagtanong siya, why persecutest thou me? The word persecute there is resist, to fight against. Pag nagre-resist ka pala sa conviction, you're fighting against the Lord. Hello? Parang nakikipagtalo ka, nilalabanan mo siya. Buti kung sa salita lang, kung ikaw ay kumilos contrary to what God wants you to do, then you are already fighting Him. Hello, are you there? Sabi ni Lord,
Bakit mo ako linalabanan? Tanungin mo yung katabi mo, bakit nilalabanan mo si Lord? Sige na, tanungin mo. Meron bang dahilan para labanan natin si Lord? Amen. Huwag natin labanan si Lord. Amen? Palakpakan natin ang Diyos na buhay. And then, pangatlo, neglect leads to regret. No? When we neglect the conviction of the Lord, ang tulo nun ay pagsisisi. Amen ba? Katulad na nangyari kay Pablo. Di ba? Nagsisi ng lubusan si Pablo at marami siyang bagay na hindi na maibabalik. Amen? Ano yung mga bagay na hindi niya na maibabalik? Yung buhay ng mga Kristiyanong pinaslang niya, hindi niya na maibabalik. Do alam niyang nasa langit na yung mga yon, kapiling na ng Diyos, Ama. Kaya lang, ano nangyari? No, nahinto ang pagkakatawag at plano ng Diyos sa kanilang buhay. Nasisinsanay, nagagamit pa sila upang ibang tao ay makakilala sa Panginoong Jesucristo. Naputol na yon. Nahinto rin, no, na maabot nila ang pinaka-potential nila. Sayang. Amen? Nasisinsanay sila'y lumago, tumatag, at ginamit pa ng Lord mightily at nariting pa nila ang tugatog ng kanilang pagkakatawag sa Panginoon. Hindi na nangyari. Amen ba? At hindi lamang yon, dahil sa kanyang ginawa, maraming natakot magpatuloy bilang Kristiyano. Amen ba? Tumalikod, nag-backslide. Why? Because they feared that the persecution will rise up against them also. Amen? At maaabutan sila ng persecution na yon. Alam niyo ba, when we resist the conviction of the Lord, there are consequences. Amen? Dinilay mo yung conviction mo. Tinatawag ka ng Panginoon para maglingkod. Dinilay mo ng 1 taon. Ilang kayang kaluluwa nakakilala sa Panginoon kung ikaw ay naglingkod ng 1 taon? Ilang kayang kaluluwa ang na-encourage maglingkod sa Panginoon kung ikaw ay naglingkod ng 1 taon? Ilang mga bagay-bagay pa ang na-establish sana kung ikaw ay naglingkod sa loob ng 1 taon? Kung ikaw ay nanalangin within that year, 1 taon kang nanalangin, ano na kaya ang nangyayari sa kaharian ng Panginoon kung ikaw ay 1 taon nang nagbigay sa iyong sarili sa pananalangin? Hello? Are you there? Kaya when we neglect, there is regret. Amen ba? Meron. May nawawala. May sayang. Merong hindi nagkakaroon ng kaganapan. Kundi sana'y tayo'y sumunod sa pinagagawa ng Panginoon, sa sinasabi ng Panginoon. Marami na kaya ang napagpala? Marami na kaya ang nakakilala sa Diyos? Marami na kayang nangyari. But what hindered those things is our neglect to obey the conviction. Amen? Amen ba? Tayo. How about our blessing? Ilang blessing na kaya ang dumaloy sa atin kung tayo ay sumunod? Ilang bagay na kaya ang naranasan natin sa kamay ng Diyos kung tayo ay sumunod? Ilang bagay na kaya ang namalas natin sa magitan ng kapangyarihan ng Diyos kung tayo ay sumunod?
Sana tayo kaya nakarating kung tayo lamang ay sumunod. Amen? Amen ba? Palakpakan natin ng Panginoon. In Psalm 81, ang sabi dito, verse 10, I am the Lord which brought thee out of the land of Egypt. Open thy mouth wide and I will fill it. Ang sabi ng Panginoon, buka mo ang iyong bibig at pupunuin ko, ang sabi ng Panginoon. Verse 11, but my people would not hearken to my voice. So ang Israel, ayaw makinig sa Panginoon. So I gave them up unto their own heart's lust. Pag ayaw natin makinig sa Panginoon, pinapabayaan na lang tayo ni Lord. Hello? Gusto mo bang pabayaan ka ni Lord? Tanangin mo nga yung katabi mo, gusto mo bang pabayaan ka ni Lord? Sabihin mo sa katabi mo, ayoko nga. Amen? Amen ba? Sino gusto dito, binabantayan siya ni Lord? Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Sabi dito, so I gave them up to their own heart's lust, and they walked in their own counsel. On that my people had hearkened unto me, and Israel walked in my ways. Sabi niya, sana nakinig ang mga anak ko sa akin. Sana lumakad ang Israel sa aking mga kapamaraanan. Sabi niya, verse 14, I soon should have subdued their enemies. So dito makikita natin yung mga benefits. Sabi ng Panginoon sa kanila, kung sana nakinig kayo, sabi ng Panginoon, sana nilupig ko na ang inyong mga kalaban, mga kaaway. Kung nakikinig lang pala tayo sa Panginoon, yung mga kalaban natin, yung mga kaaway natin, spiritual man, physical man, o ano pa man yan, personal man, lulupigin ni Lord. Amen? Kung ang problema, financial, lulupigin ni Lord ang financial bankruptcy ng iyong buhay at bibigyan ka ng tagumpay. Amen? Kung ang problema mo, sakit karamdaman, kung marunong ka lang makinig kay Lord. Amen? Pagagalingin ka ng Panginoon. Ano mang kalaban ang ating buhay, lulupigin ng Panginoon. The haters of the Lord should have submitted themselves unto Him, but their time should have endured forever. Sabi niya, sana nagpasakop ang lahat sa Kanya. Pero dahil hindi siya marunong sumunod, hindi nagpasakop ang lahat. He should have fed them also. Pinakain dapat sila with finest wheat and with honey out of the rock. Should I have be satisfied, ang sabi ng Panginoon. Ito yung mga benefits. Provision, protection, authority. Amen? Itong lahat ng ito, kung nakinig lang ang Israel. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanila, dahil hindi nila pinakinggan ang aking tinig, lahat ng iyon nawala. At ang naranasan nila ay kapahamakan. Amen? Amen ba? Kaya, let us not resist. Alam mo si Pablo, that was not only the time that he resisted the conviction of the Holy Spirit. But in Acts chapter 21 verse 10, nangyari uli yun. Amen? Si Pablo ay naglilingkod na sa Panginoon, malaya siya. Tandaan ninyo, pagka tinawag kayo ng Panginoon, kinakailangan kilalanin ninyo rin kung ano ang pagkakatawag at kung saan kayo gagamitin. Si Pablo, tinawag siya para sa mga hintil. He was an apostle to the Gentiles. Si Peter was the apostle to the Jews. Amen? And then, ang ginawa ngayon ni Pablo, nung marinig niya na pinipersecute ang mga Christians sa Jerusalem, nagkaroon ng burden si Paul. Amen. Lahat ng burden hindi dapat sinusunod. Dapat pinagpe-pray. Nagkaroon ng burden si Paul na pumunta sa Jerusalem
para tulungan yung church doon. Sabi ni Pablo, kilala ako ng mga high priest doon, kilala ako ng mga saserdote doon, kilala ako ng mga Pariseo doon, kilala nila ako. Kaya pag ako nakipag-usap sa kanila, makikinig sila sa akin. Dahil ako ay Pariseo ng mga Pariseo. Nag-aral ako kay Gamaliel. No? Pero nung siya'y naglalakbay pabalik ng Jerusalem, nangyari ito. No? Nung sila'y naglalakbay sa Jerusalem, nangyari itong bagay na ito. Ano yung nangyari? Acts chapter 21 verse 10. No? And 11. Habang sila'y naglalakbay, dumating si Prophet Agabus. At nung dumating si Prophet Agabus, ang ginawa ngayon, kinuha yung girdle ni Paul, tapos ang ginawa ni Agabus ay tinali sa kanyang sarili. At ang sabi niya, ganito ang mangyayari sa may-ari ng girdle na ito pag tumuloy siya sa Jerusalem. Ngayon, ito'y hindi lamang nangyaring isang beses lang. From every town na pupuntahan nila Pablo, pabalik ng Jerusalem, there would be revelation after revelation, conviction after conviction, telling him that when he goes to Jerusalem, he will suffer and then be in prison, and then he will be taken back to the Gentiles. So, nangyari, obvious ang nangyayari. No? Nasa Gentile siya, babalik siya ng Hudyo, pero ang gagawin daw ng Panginoon sa kanya, ibabalik din siya sa Gentiles, kaya lang, this time, prisoner na siya. Alam mo yun, ginawa ni Pablo? Ginawa ni Pablo, nagpatuloy, ignoring the conviction of the Holy Spirit. What happened? Pagdating niya ng Jerusalem, nagsalita siya. Nung magsalita siya, hindi pa siya nakakapagsalita ng 10 minutes, hinuli na siya. In-stockade na siya. At nung in-stockade na siya, no, para ma-preserve niya ang kanyang buhay, dahil siya ay Roman citizen, nag-plead siya na i-present kay Caesar. Kaya mula nung araw na yon, siya ay naging prisoner na dating malaya. Why? Because God did not want him to suffer. No, I believe that God's plan is na hindi kasama sa plano ng Diyos, sa original plan ng Lord na siya ay maging prisoner. Hello? Are you there? Pero because he resisted the conviction. Kaya kapatid kaibigan, do not resist God's conviction. Amen? Amen ba? Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Matuto tayong makinig sa tinig ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa kanyang salita, my sheep hears my voice and they know me. We must know how to respond to the conviction. Kung yung conviction mo ay questionable, amen, ask God for confirmation. Kung hindi ka sigurado sa conviction ng Lord, ask for confirmation. Amen? At magko-confirm siya sa iyo sa iba't ibang mga bagay. Why? Because ang purpose ni Lord para sa iyong conviction ay mangyari ang plano niya sa iyong buhay. Amen? Para ikaw ay mapagpala. I know the plans that I think toward thee, saith the Lord, plans of good and not of evil, to give you an expected ending. Si Pablo, sa sinumula pa lamang, tinatawag na siya ng Panginoon. Bakit? Kasi ang plano ng Diyos sa kanya ay siya'y maging tagapangaral sa mga hintil. Kung hindi siya nag-resist doon sa conviction ng Lord sa kanyang buhay, di sana'y naiwasan niya ang napakaraming hirap, napakaraming pagdurusa. But because he resisted the direction of the Lord, amen, still, the plan of God, no, ay nangyari sa kanyang buhay. Kaya lang,
meron ng mga negative experiences. Hello? Maganda ang plano ni Lord sa iyo. Amen? Amen ba? Kaya makinig tayo kay Lord. Tayong lahat ay tumindig sa oras na ito.